Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, Gubat 15 battle pa rin tayo ngayong gabi. At ayun, susunod-sunurin na natin yung mga natitirang battles dito sa Gubat. And syempre kung may mga bagong upload din na galing dito sa Flip Top, focus muna tayo ulit. Pasensya na kung sabi ko magfo-focus tayo sa mga request videos, pero siguro change of plan, 'di ba? Focus muna tayo sa mga bagong upload. Focus muna tayo sa mga latest video. Then kapag updated na tayo, saka natin balikan yung mga request videos. Konti na lang din naman yung mga request videos, siguro na lang yun, 6-7 na lang. So yun, kung meron kayong gustong i-request, comment nyo lang, lista ko yan, then reviewin natin along the way. Okay, yun lang naman. Wala namang bago, 'di ba? Kung ano man yung gusto nyong i-review ko, nililista ko yan. So binibigyan ko ng ng tamang araw. Hindi ayun nga, matatagalan nga lang sometimes, or madalas natatagalan, pero lagi ko rin naman sinasabi ito na lahat mare-review, matatagalan nga lang yung iba. Yun. So far meron na lang tayong I think 6 or 7 pending na request videos dito sa mahiwaga nating notebook. Ngayon, naisip kong mag-focus muna sa mga latest battles na hindi ko pa napapanood. Then sabay-sabay nating panoorin at reviewin na rin at the same time. So ito, Aquilan vs Castillo. Hindi na ako magbibigay ng insights, along the way na lang habang nag-perform sila, pero konting style clash to. Yun lang yung masasabi ko. Si Kilan, alam naman natin na comedy. Si Castillo, kaya niyang tumechnical, kaya din niyang sumabay sa komedya, pero para sa akin, style clash. Ayun lang yung masasabi ko. So, game. Kilan vs Castillo. Game. Unang banat, Gubat 15. Game. Castillo. Game. Pare! Naalala mo pa yung noon? Grabe. Bilis ng panahon. Dati, magkasama lang tayong gumagawa ng swimming pool, tapos magkalaban na tayo ngayon. Ikaw nga. Isa lang. Tanginan to, ayaw. Purket luwas, ikaw Manila, tribo natin, ayaw mo nang makita. Mahiya ka, mahina. Gago, kahit mag-i-English ka pa dyan at mag-Tagalog-Tagalog, mukha ka pa ring Bisaya. Manilenyong mukhang Bisaya. Wow! Nakakagulat ka, tanga. Pinabattle ka ni Sir Arik sa Gubat kasi taga-Gubat ka talaga. Okay. O gusto nyo ebidensya? Para sa akin, maniwala. Isipin nyo nasa sentro na siya ng Maynila, pero yung grupo niya, tabing lawa. Prangkahin mo nga kami si Yakam. Si Yakam, gago. Sa tribo natin, wala ka na talagang pake? Bakit si Yakam? Kinakahiya mo ba kami? Sino yun? Iyumang
makalimutan kung saan ka isinilang at napabilang na liblib. Malagod ko tong papagsabihan na dapat balikan niya ang dati niyang daigdig. O gusto mong pabalikin ko dito si batas para hampasin ka ng metal tsaka talian sa bibig. Teka, batas? Metal? Kasi para lumingon ka sa pinanggalingan ay kailangan mo pa yata na balian ng leeg. Kasi siya na daw ngayon, yung sniper na M-Sight. Binatilyo na bobo. Gago, walang sniper na may kutsilyo sa dulo. Tangina sniper, moto sight. Lagay neto alanganin. Yung kalaban mo ngayon, hambog. Mayabang. Mataas tingin sa sarili. Yan ang bansag nila sa akin. Kaya kahit nakasight, baliwala rin. Kasi kahit sinong asintado na sniper, di yan babaril pag nakaramdam yan ng hangin. Ano stilo nito sa battle? Okay, punto yun. So, ano natin, no? Pause muna natin doon. Punto, no? Kahit sinong sniper, hindi yan babaril pag, pag may hangin. Okay. So, totoo yun kasi pag malakas yung hangin, naapektuhan yung bala, 'di ba? May possibilities na lumihis yung bala mo, hindi ka tumama sa target mo. So, yun talaga yung pinaka kaya kapag bumabaril yung mga sniper, kailangan minsan mahina yung hangin or walang gaanong hangin para on target talaga. Kasi pag malakas yung hangin, possible lumihis. So, ganon. Baliwala rin. Kasi kahit sinong asintado na sniper, di yan babaril pag nakaramdam yan ng hangin. Ano stilo nito sa battle? Jokes. Pansin nyo ba? Jokes, tapos multi. Tsak na remember nyo yun. Sa katauhan niya, pinaglalaban si Sinyo at si Looney. Tanga, sa December pa yun. Kasi siya daw yung batang Sinyo. Tapos multi niya pang Looney, feeling Terminator siya. Sinyo style kaya pang masa. Yung choice ng flavor niya, kuhang-kuha, gayang-gaya. Kita sa behavior niya. Anong Looney Sinyo? Baka Willie ni Pumuseno, impersonator ka. Kasi proud na proud siya maging batang Sinyo. Proud na proud siya maging next na Manda. Katangahan mo lumitaw. Proud ka maging sila. Bakit? Di ka ba proud maging ikaw? Yung punto ko dito, okay lang may idol ka. Gawing inspirasyon, tama. Pero putang ina, pagsikapan mo naman maging iba. Hindi yung mangungopya ka na lang. Kukuha ka na lang ng karakter o dyan mo sila nadali. Cheat code yan pare. Matuto kang mag-symbol ng piece of puzzle. Bumuo ka ng sarili mong imahe. Hindi yung ikaw yung batang Sinyo, ikaw yung next na Manda. Ipagsisigawan mo sa battle para yung kalaban masilat. Pues paalala ko sa'yo, Kela, na hindi ka ganun kabigat. Kung rising star tingin mo sa sarili mo, kailangan mo na yatang sumibat. Kasi kung wala kang tiwala sa sarili mong ningning, it means wala kang karapatan maging sikat. Batang Sinyo, gago, di mo yun haweg. Batang Sinyo, baka batang silencer, kasi pagputok mo, di ko dinig. Batang Sinyo, tingnan nyo yung mukha niyan, dusing niyan. Nanlilimos lang yung pobreng yan. Di galing sa kanya-kanyang liwanag, kaya ka nga nabansagan na korting buwan. Sige, rounds mo na. Mag-flow ka na mabilis. Mag-multi ka na ng pilit. Alam na namin mga sasabihin mo. Basta kailan wag ka lang aabot sa puntong sasabihin mo na kakain mo yung tayo ko. Buwa ka ng ina mo. Okay. So, yun. Gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina bago tayo mag-start. Technical, no? Kayang sumabay ni Castillo sa komedya, pero si Castillo kasi more on technicals to eh. So, yun. Nakita nyo naman, di ba? Lamang yung technicals niya dito compared sa comedy and sa, yun, ano yung sniper, hindi babaril pag may hangin, yung silencer kasi pagputok mo hindi ko rinig, diba? So more on technicals yung ano niya. Yun yung mga naging quotable sa akin, yung mga tumatak sa akin. So yun,
more on, I mean, ang naging highlight ng round 1 ni Castillo is yung technicalities, hindi yung mga komedya or entertainment. So, props doon sa mga pasingit-singit na comedy, pero sa tingin ko mas effective si Castillo sa sa technicals niya. Okay? So, ayun, medyo nahabaan din ako sa mga setups. Naka 4-bar set eh. Medyo nahabaan ako sa mga setups, tapos hindi ganun ka worth it yung pinaka punchline. So, ganun siya. Sayang kasi maganda yung setup, tapos yung pinaka punchline parang naghahanap ka ng naghahanap ka ng mas malakas na punchline para dun sa nagawa niyang setup. Ganun eh. So, yun lang naman. Pakinggan natin si Castillo. Round 1 ni Castillo, beatable yun. Pakinggan natin si Kilan. Game. Tang ina neto, sa December pa daw yung Lunes sinyo. Para ang adik. Boss, totoo ba yun? Tang ina mo, marunong ka pa kay Arik. Tang inan to, ako daw yung hu-hu-ha-ha. Huwag ka nga dyan mga away. Kayo lang yun ni Lil Strokes, huwag ka naman damay. Nung tinapat sa akin to ni boss, bigla akong ginanahan. Sabi ko sa isip ko, yes! Mas pogi ako sa kalaban. Sa Iloilo, siya daw yung natitirang gwapo. Huwag ka ngang magbida. Kaya pala natitirang gwapo sa Iloilo, ikaw na lang mag-isa. Pero sikat to sa lugar nila. Pag may rap battle, siya yung laging dinadayo. Puta, wala na nga yan na pake, mag-rap kahit hinahapo. Mula umagat ang haligabi, kasi yun ang kanyang pinangako. Ikaw yung tipong may talentong hindi ilalabas, dat tinatago. Pero yung mayor nila, sobrang favorite siya, yung mukha niya, pinatato. Ikaw ang tagapagligtas, animoy, bida nga po, ganun siya kasikat. Pangalan niya yung nilalako, ultimo tumipinitensya, gusto ng mga tao, siya yung pinapalo. Tapos sasabihin mo sa lugar nyo, ikaw ang goat. Doon ako nag-doubt. Hindi ka goat, tanga, meron ka lang gout. Alang-alang sa kalaban ko natatanga-tanga, sarap basagin ng panga, ay kitang ilang milya din ang tinawid at pinanis kang kinang inaka. I-remind din kita, gago mukha kang tinapa. Ulit. Alang-alang sa kalaban ko natatanga-tanga, sarap basagin ng panga, ay kitang ilang milya din ang tinawid at pinanis kang kinang inaka. I-remind din kita, gago mukha kang tinapa, na ang rule number 1, dat pogi ka, tang inaka. Okay. Anong kala mo, kaya mo? Grabe, no? Grabe yung ginawa ni Poison, no? Halos ahon ahon 15 day 3 yun, di ba? Neto lang yun netong 2025 lang yun, pagpasok ng, yun yung unang event pagpasok ng taon. Pero grabe, ang dami nang gumamit nung, ang dami nag-parody nung, na yun, multis na yun ni Poison. Ganun ka-effective yun. Galing, di ba? Remind din kita, gago mukha kang tinapa, na ang rule number 1, dat pogi ka, tang inaka. Anong kala mo, kaya mo ko? Hoy, wak, bitch, dito simple chong. Parang GL na naubusan ng surprise quiz. Imposible yun. Kung yung iba may bars na, react mo pa. Eto, react muna bago bars niya. Tanginan to, pag magsisigawan yung mga tao, makikisigaw din. Gago. Tapos gaganon. Kala mo mayroong palikpik. Tapos pag di makontrol yung sarili, hindi mapakali. Tatapik pa sa dibdib. Laban niya kay Jonas. Sinusubukan niyang manindak. Ayun, na body bag. Talo talaga. Pakitaan mo naman kasi ng bago mga tao, tanga ka. Sobrang aggressive, nadadala ng adrenaline. Puta na, paano ka na ba? Di kayang pigilan yung gigil, kumakalas na sa katawan yung kaluluwa niya. Alam niyo yung style neto ni Castillo? Sa 100%, 90% sigaw. Ipuprove ko yan. Tapos yung 10%, ulul, sigaw din yon, binukod ko lang. Yung mga tao, magkukusayang mga yan kung nabibilib. Hindi lahat madadaan sa sigaw, marunong ng tumenga, mga nakikinig. Hindi ako masyadong nag-react dun sa 90
tsaka 10 kasi marami akong nababasang ganun sa Facebook na ano yung nasa isip mo. Tapos yun, may pie graph doon na 90 o 70% ganito. Tapos yung isa naman, meron ako nabasa sa Facebook na ano parang anong nasa isip mo. Tapos yun, 70 o 90% ata yun na gusto ko na umuwi. Galing work, alimbawa, nasa work ka. Tapos 90% doon gusto ko na umuwi. Tapos yung 10% doon gusto ko umuwi, binukod ko lang. Parang ganun. Marami akong nababasang ganun. 'Di ba? Kaya medyo hindi ako nagulat or hindi basta parang hindi na siya bago sa akin. Kaya yun, nagtuloy-tuloy na lang ako. Ulul, sigaw. Ipoprove ko yan. Tapos yung 10%, ulul, sigaw din yun, binukod ko lang. Yung mga tao magkukusa yung mga yan kung nabibilib. Hindi lahat madadaan sa sigaw. Marunong ng tumenga, mga nakikinig. Nag-chat pa na, enjoy lang tayo, tol. Hindi importante matalo manalo. Tanginang mindset yan, ako pa dadayain. Hindi importante manalo, edi magpatalo ka sa akin. Yang ganyan galawan mo, tanga very bad iho. Makakaranas ka sa akin ng trauma na parang pinahawakan ng titi ng tito. Makakaranas ka sa akin ng trauma na parang pinahawakan ng titi ng tito. Hindi uubra yung armor mo na may ilang kilo. Ikaw ay piso na tinapat sa tagi 1,000. Kahit gaano katibay itong kastilyo, ako titibag rito at matapos na eder ko at may mag-react dito. Ano, Castillo? Huwag kang feeling top tier, tanga. Bakit? Hybrid ka ba? Inuna yung yabang imbis magpaka-humble, tapos traidor, pabida. Kahit tumagal ka ng dekada sa flip-top, di ka magiging icon, tangina. Alam mo, ba't wala malakas sa lugar nyo? Kasi idol ka nila. Gago. Alam mo, ba't walang malakas sa lugar nyo? Kasi idol ka nila. Ayos yun Bago yun sa pandinig ko Ngayon ko lang narinig yung ganong punto Okay. Ang ganda nun, no? Parang walang malakas sa inyo. Tapos, idol ka nila. So, ibig sabihin, alam niyo na ibig sabihin nun. So, yun. Performance pa lang, makikita natin na lamang si Castillo. Si Killan doon. So, performance, Killan yun. Punto, o yung content na lang, o ano na lang, o performance saka content na lang yung bibigyan ko ng judgment. Kasi, ano na lang kahit tignan mo lang siya, kahit panoorin mo lang siya, alam mo kaagad nakikilan yun 'di ba? So although obvious, hindi naman siya ganun ka debatable yung round 1. Hindi siya ganun kadikit, hindi siya hindi siya debatable at once-sided yung battle na yon, yung unang ikot. Kaya bibigay ko kay Killan yon. So, ano yung mga nakita ko, aspects or categories kung bakit ko binigay kay Killan? Unang-una, yung performance niya. Tsaka, yung performance niya na malinis at tsaka yung delivery. 'Di ba? Yung pagkaka-deliver ng mga effective lines, yung references, yung angles na ginamit, sobrang epektibo nun. Tapos syempre yung content, yung punto, yung suntok, yung impact, andun andun lahat. So sa tingin ko, Killan yon, bibigyan ko to ng 9-7 na score in favor of Killan. So yun lang, ganun lang kasimple. Props sa performance ni Castillo, pero sa tingin ko yung technicalities wasn't enough to pumantay or talunin yung ganung performance ni Killan. Pero di pa naman tapos to, may 2 and 3 pa, round 2, pakinggan natin. Tangina, pangit daw ako. Sabi ng bago, pangit ka rin, gago. Round 2 game.
Alam nyo bang first time niyang sumakay ng eroplano? Muntik nang mabisit yung in-check kasi umandar na naman yung pagkahenyo niya. Sasakay siyang eroplano, yung dala niya, sedula. Hindi ka marunong sumunod sa instruction. Sa pagiging inosente, patay yan. Nung sinabihan siya ni Sir Arik na hand carry, yung dinala niya, kamay lang. Ito pa yung mas nakakatawa. Talagang inutil na tanga. Nung nalaman niyang 2 PM yung check-in sa hotel, siya pumunta. Anong feeling kailan na ikaw naman yung ginagago? Yung tipong ikaw yung taga Manila, pero ikaw yung nagmumukhang probinsyano. Nakasakay ka man sa eroplano o wala, parehas lang yun buang, bobo at mangmang. Kasi kahit di mo naman danas yung eroplano, matagal ka ng lutang. Pero seryoso, may nasagap akong info. Tungkol to sa ginago niyang tao. Sa dati niyang liga, na dati niyang amo, sa dati niyang liga na yung pangalan ay Duelo. Bueno, kilala mo si Jazz Rongabilia. Jazz Rongabilia! Sounds familiar. Pinatuloy ka niya sa kanyang tahanan. Binihisan, pinakain kahit matakaw kamin. Yun pala kumukuha lang ng tiyempo sa bagay na balak niyang dalhin. Nilasing niya lang yung tao at alahas kanyang tatangayin. Saktong kamukha mo si Utlum kasi magdanakaw ka rin. Real talk! Imbis tumanaw ng utang na loob o galing hayop pa, pinataw mo. Utang na loob niya eh. Pwedeng mautang kailan pero bakit dinakaw mo? Ay, pinatira ka na nung tao na gawa mo pang magago. Yan yung utak na palyado at gawain na pambobo. Nakakagatin sariling amo, ganun pag walang breed yung aso. Hindi lang yun yung ginawa niya. Meron pang karumal-dumal na kabatak na tuata. Hindi lang siya nagnakaw at nanggago ng manyak pa ng bata. Real talk! Kaya pansin nyo, halos lahat ng bara niya sa battle niya, yung mga reference niya, ganito ako kumantot. Sa kalagitnaan na pagjajakol ko, nag-chat sa akin si Enigma. Kakantutin ko jowa mo kahit may karamdaman. Diba? Linya na yan. Kalibugan, kamanyakan, kadalasang naisip niyang kalaswaan. At hindi niya maiiwasan na hindi niya gawin yan pagkat yan bunga at sanhi lang ng kanyang karanasan. Ano, magpapatawa ka pa rin? Sasabihin mo, nakaraan naman eh, so okay lang sa'yo. Ano, magdadala ka din ng papel, sasabihin mong acquitted ako? Yung punto ko dito, yung nabiktima mo inosente. Past is past, pero yung karma dumodoble. Isa lang naman yung pinapanalangin ko pare, na yung nangyari, wag mangyari sa kapatid mo na babae. Kaya wag ka na magmaang-maangan. 10 years na yung issue, mangmang. Matagal ka nasa ng sikat kung nabisto ka lang. Kasi di nyo alam kung may video, malamang mas nauna to sanang naging Tito Badang. Yan! Gagawa-gawa ka ng bitag, ikaw rin mismo masasapot. Madidepress, matataranta, pangangamba sa anaabot. Yan yung bangungot niya sa nakaraan at sa katangahan niya nakabalot. Kasi gagawa-gawa siya ng multo na siya rin mismo matatakot. Last, yung angle ko, totoo, legit, hindi yun gawa-gawa. Sa katulad mong kupal, dapat wala ng konting awa. Yung tanong, yung source, saan ang galing at nakuha? Kung may chismis sa may batis, meron din naman sa tabing lawa. Okay. Sige. Mabilis lang to. Ito lang naman eh. At dito lang naman, ito lang naman yung napansin ko at dito lang umikot. Okay. Props kay Castillo, 'di ba? Pero sa tingin ko, props sa angulo we don't know if that's true or not. Pero ito lang yung masasabi ko. Regardless, no? Totoo man yan o hindi, yung paggamit ni Castillo sa ganong angulo is risky. Sobrang sobrang risky nun kasi what if, 'di ba? What if hindi tumama?
What if hindi convincing? What if? Diba? Maraming what if eh. Kaya risky yun. And ayun, at the end of round 2, masasagot natin eh kung ano nangyari eh. So, yun. Too much. That was too much, no? Sobrang risky nun. At ayun nga, hindi naging ganun ka-convincing yung pagkaka-deliver. Yun lang. All throughout, dun sa real talk na sinasabi niya. Marami na tayo na review ng mga battles na may real talk, pero the way they perform that real talk is very convincing. 'Di ba? Maraming ganun. Hindi ko na isa-isahin yung mga battle MC na napanood natin na gano'n. Basta maraming MC na magugulat ka na lang na, wait, alam mo yun, yung imagery, 'di ba? Yung imagery, magpa-pop up na mapapaisip ka na, wait, totoo ba yun? Mapapaisip ka na gano'n eh. Pero this time, yung kay Castillo, medyo walang imagery na buo. Kasi nga, hindi naging ganun ka-perfect yung delivery. Hindi ganun ka-convincing yung pinupunto niya. So, ganun ko siya nakita. Sayang, malinis sana, pero hindi ganun ka-impactful. Kilan? Go! Tanginan to, ignorante daw sa aeroplano. Kundi ba naman eng tong tanga? Ikaw nga, nasa kalsada ka pa lang, naka-airplane mode ka na. Airplane mode agad. Alam niyo ba sobrang bait ito na anak? Iba to na tao. Nung sinabi na nanay niyang wag uuwi hanggat hindi sikat, sinunod ni Gago. Dahil sa'yo, nalaman namin na may diabetes nanay mo. Tanginan to, ang kulit. Kung yung iba pinagtatanggol magulang sa battle, ikaw pinagkalat mong may sakit. Yung nanay mo naman kasi tanga din. Lakas ng amat. Nung nalaman niya may diabetes siya, nagulam ng asin baka maglaban kami sa talat. Pero di ba magaling na siya? Nax, effective yung asin. Iba kabay, wala na yung diabetes. Kasi UTI. wala na yung nanay. Ay! Gago. Kala ko UTI yung Pero ano. iba. Pumunta ako sa bahay nila, walang Gago. plato, panay baso lang. Tangina pa ng pumahan, kala mo taga Jamaica. Jamaicanto lang. Alam nyo ba ba't di na ito ini-sponsor ka ng mayor nila? Kasi Tungtungaw Beach Walk. Paano? Taga Iloilo, tas yung sound trip, Mindanao Mix Club. Gago. Boss, nakita ko to sa comment section, pinagtatanggol niya si Badang. Tanginan to, Badang Protector. Takantado, mukha kang taga-20 sa Mexico na Mexico Taco Vendor. Sa kalagitnaan ng pagle-labor, misis mo, gusto mong kanto tentol. Kaya ka niya iniw. Sa kalagitnaan ng pagle-labor, misis mo, gusto mong kanto tentol. Kaya ka niya iniwan kasi nagsiset ka ng alarm sa calculator. Sa isa niya panlaban, ang lakas niya manlait ng tahanan. Bakit? Gano'n ka ba kayaman? Inanto, batik ang wak, aabutin mo sa akin talagang balibagkat, balibagpat, meron suntok, pati tadyak, pakibagsak. Ito masyado mapagmataas, siguradong balipakpak, nagpipiling mayaman, tanginan to, grabe panggap. Bumisita nga ako sa bahay nyo, ilaw nyo, alitap-tap. Ang gago. Ano itatanggi mo? Takantado, wag kang kontra. Kaya di tinatao sa bahay nyo kasi yung bahay nyo panay kobra. Tanginan to probinsyano, nakatikim lang ng sardinas. Kala mo siya na yung bongga. Ito yung napasok ko nga ng trabaho, baon mo, dagang kosta. Gago. Tagang costa ang puta. Ito yung napasok to ng trabaho. Tanginan, nayabangan pa, sinabihan pa yung pistol. So, ito yung napasok to ng trabaho. Tanginan, nayabangan pa, sinabihan pa yung pistol. Sobrang delay daw ng lugar nyo. Tangina yung probinsyano, patapos pa lang sa inyo. Gago. Eto, matindi nung aking nakita. Di ba patay na si Mike Enriquez? Sa TV nila, nagbabalita. Okay, patok. Panay flex pa ng motor yan. Nakakasampu mahigit na mga ideya ang puta, banong to. Kung makapagyabang, kala mo naman siya lang may motor sa mundo.
Pero in fairness, ang ganda ng decals ng motor ng tangan to. Bukod tanging kakaiba yung decals. Decalso. Hanip yung setup, yung utak, ang lawak, high minds, malaumar. Napakaangas, yung ilaw ng motor niya, solar. Talagang pang all-in-one. Pwedeng pang Grab at Uber. Ang cool talaga kasi yung JB Box cooler. Kung sasabihin mong hindi rekta sa'yo, nagkakamali ka, Castillo. Tinamaan motor mo, ang sakit nun, tarantado. Unpredictable gagawin ko. Wala magagawa yan level, gago. Di mo to waasahan parang Guinness ni Loon sa Break It Down si Melchanko. Gago. Guinness ni Loons sa Break It Down si Melchanko. Utay na, anong gagawin nun? Okay. Mabagal yung slow start si Killan. Pero second half, pumalo pa rin yung mga effective lines niya. So, ayun, sabi ko, parang bumaba yung start o yung energy ni Killan sa panimula. Yung first half hindi ganoon kalakas yun, pero yun second half dumikdik. Yun lang, ganoon lang kasimple. Mas maraming angulo si Killan compare kay Castillo. Kung paramihan naman ng mga effective lines, lamang pa rin si Killan doon. So yun, hindi ko na masyadong papabaan yung explanation kasi kitang-kita naman, no need to break down ng detalyado Kasi parang pagka panood mo pa lang ng both round nila, alam mo na kagad na okay, kay Killan yun. Ma-describe mo kagad yung differences kagad, malalaman mo na yun nga, na lamang si Killan sa pen game, sa performance, sa content, sa sulat. Yun. Slow start si Killan, pero grabe yung second half niya. Para sa akin, naangat pa rin ng second half niya yung mababang first half. Kaya 9-7 pa rin ang magiging score. 18-14. Round 3, pakinggan natin. Hanep, no? Patawa ng patawa itong busabos. Lakas ng confident, pero yung angle ko sa pagmamanyak niya at manggagago, di niya na-iribat ng maayos. Totoo kasi. Totoo kasi. Sige, magpatawa ka lang. Yung game plan mo, magpatawa ka lang. Habang yung game plan ko, sasaktan kita. Di ba taga Muntinlupa ka? Barangay Sukat. Yun yung nagsisilbi niyang kuta. Pwes respeto kay Shernan. Ililigpit ko itong tuta. Itong taga-sukat, Muntinlupa. Ililibing kuto ng kusa. Para yun Muntinlupa. Sukat din sa Muntinlupa. Sarap sa Cebu, yung title ng tournament, Laglagbara. Sa Iloilo, Girahay Letra. At palaging solid dun, bay. Alam niyo yung tournament nila sa Muntinlupa? Halambreng Tulay. Halambreng Tulay? Puta, no nagsisirkus kayo dun? Nakakabilib mga chong. Halambreng Tulay? Puta, naitawid nyo pa yun. Pansin nyo, observe nyo ba? Round 1 hanggang round 2, puro generic jokes yung mga banat nito. Palitan mo lang ng pangalan, pwede mo lang ibanat kay John Leo. Seryoso? Puro generic dala mo, tapos panggap na lirikal. Pwede mo yang ibanat sa taong to. Ligaw na bala, literal. Tila pulis lang na may ranggo yung jokes. Niyang pang illegal sa lahat. Pwede iba to kasi linya niya in general. Iba to, general, in general. Okay. Expose ko ngayon dito yung estilo at diskarte mo, mamen. Yung tipong tayong dalawa, yung magkalaban pero ba't dadama yung lolo kong tumatai sa bangin. Linya niya yan. Palusot, number 1. Akala nyo madaling mag-jokes? Akala nyo madaling mag-joke? Madaling maging joker? Bakit? Jokes lang ba kaya mong gawain? Doon ka lang malakas at komportable? Mababaw lang ba kaya mong sisirin? Pag malalim, di ka nakampante? O di ba masyado nang napaka-given? Na sa talinhaga siya masigdurante? Bida ka ba sa Miracle in Cell number 7? Kasi sa bars ka inosente?
Okay. At dahil di siya makaisip ng bars, ninakaw niya na lang yung isaktong linya ni Good Kid. Palusot, number 2. Di ko naman yung ninakaw. Hiniram ko lang yun. Ha? Agoy! Kumuha ng bombilya sa iba para isingit lang yung spotlight. Desperado ka lang iho yan, sabihin mo on that fight. Yung talent ng bulilit, iisipin nyo pang highlight, biruin nyo. Pustiso na yung ngipin, nagawa niya pang mag-line bite. At speaking of pustiso, nung laban niya sa 1 minute, sinadya niyang ilaglag kanyang pustiso. Palusot, number 3. Di ko naman yun gusto. Sinadya ko lang dilagyan ng polydent para di siya kumapit. Ha? Agoy! Sa pag-aakalang yun na yung laban na magpapasikat sa kanya, sa rounds niya, dinagdag niya na. Kitang-kitang desperado ka lang mag-trending. Sa comment, binalagbag ka pa. Sarili ko naman yung postiso, so meron akong freedom. Freedom? Ganun talaga pagtanga. Doon ka na nga lang magkaka-wisdom, nilaglag mo pa. Laban niya kay Vicente, may bigla tong sinabi tong pabida. Di ba nagtitinda ka marijuana? Gusto mo sumbong kita? Ha? Nung sinabi mo yun, gago din ako nagtaka sa desperado mong gawa. Kasi sarili mo ng pustiso, kaya mong ilaglag sa battle eh. Ibang tao pa kaya. Okay. Tapos sasabihin nyo, rising star to? Well, fuck they say. Mga reason mo palpak kahit na i-replay most valuable player lang sa NBA kasi palusot mo laging foul parang si SGA. Kaya yung ibadibag ka dito, ganun kasimple. Ibadibag ka dito, ganun kasimple. Magbubuwis ka ng buhay, magbabayad ka ng triple. Maniningil mga rounds ko kasi dala ko, di ka libre. Kasi, di mo kaya gago. Kwento mo to sa mga tropa mo. Oops! Kalma. Mahina lang yung kalaban kaya wag ka nang sumabit. Kaya ko siyang talunin sa normal na ako, wag ka na magtanong kung bakit. Ikaw, insulto sa'yo yon at sa buong skills mo ay panlait. Kasi sa sobrang hina mo tangina ka, yung demonyo sa loob ko ay hindi ko na ginamit. At last, nakita nyo, kaya kong pakalmahin sarili ko. Nakokontrol ko itong halimaw. Yan yung hindi niya nagawa nung nang manyak siya at nagnakaw. Iribat mo yun! Iribat mo yun! Time. Okay. Hindi ko alam kung anong kulang sa... Basta may kulang eh. May kulang. Siguro... Hindi ko ma-pinpoint guys kung... ano yung kulang sa performance ni Castillo. Andun naman yung punto niya, andun naman yung mga reference, pero hindi bumabaon eh. Hindi bumabakat, hindi, 'di ba? Kung uulitin niyo yun, maganda naman yung konsepto eh. Maganda yung konsepto ni Castillo sa round 3. Ang ganda ng pagkakalatag, ang ganda nung mga reference na ginamit niya. Pero hindi pa rin enough eh. Feeling ko may kulang. Hindi ko lang siya ma-pinpoint kung ano. Ang unang pumapasok sa isip ko, ano eh, yung bigat o yung impact. Feeling ko doon nagkukulang eh. Tsaka pangalawa, kulang sa mas effective na setup. Ganon. Yun yung unang dalawang pumapasok sa isip ko. Pero kung kayo, meron pa kayong naisip na ibang reason kung bakit hindi siya ganun ka-epektibo, sabihin nyo na lang sa comment section, pag-usapan natin. Pero yung first two, yun nga, yung impact tsaka yung parang may kulang pa dun sa may kulang pa dun sa setups. So yun lang. Consistent approach para kay Castillo. Iskoran ko na to 777, that's 21 points for Castillo. Round 3 ni Kilan, pakinggan natin. Hindi totoo yun. Tangay ng to, panilait sa pustiso ko. Kagigil ka na. Tangina mo, ayan o. Gago. Sinadya akong ilaglag, baka matigil ka na.
Gago. Doon pa lang talo na siya. Ano, mag-i-spit pa ako, guys? Mag-i-spit pa ba ako? Gago. Sana hindi maging thumbnail. Yon! Tangina, yun na yon. Huwag ka nga dyan galing-galingan. Ulul, walang maniniwala sa'yo. Parang si John Leo, nagduling-duli. Diba 3GS ka? Sa wakas, nagkaroon ako ng kalaban na 3GS. Lalo na to si Mahangin. Alam mo bang bata pa lang ako, gusto ko na kayong murahin. Respeto sa mga bayaw, real talk, sobrang dami mang haters, di natin matatangging sobrang daming magaling at may napatunayan sa kanila. Pero nung dumating ka, nadagdagan ng haters, ba't sumali-sali kang tangina ka? Halos lahat ng member, yung 3GS, hindi na nila nire-repin. Bukod tangi ka, cringy. Silang lahat nag-live na sa group, ikaw na lang mag-isa sa GC. Tanginan to, 3GS still ay dayang puta. Tapos manlalaglag ka ng kagrupo? Bakit hindi ka sinasama pag may outing sila, men? Paano nakakahiya kang yayain? Isang araw, sinama siya sa beach, puta, nag-uwi ng buhangin. Tangina mo, inosente, nadudong at loser cup. Rider, tas hindi marunong gumamit ng Google Map. Bobo, kinang ina. Okay. Nahihirapan daw kasi siya doon, kaya Globo dinadala. Ito, nag-globo. Tapos lagi pa tong galit sa battle. Ulul, hindi mo yan kinahusay. Paano ka ba magsulat? Iniisip mo, kaaway mo kaming tunay? Handang idamay, pati ka mag-anak sa battle, ganyan siya kagulang. Laban niya kay Bagsik, dinamay niya yung manananggal niyang manugang. Tangina no, di mo man lang ba naisip? Tanginan to, pakabano. Nung pinarinig ko yun sa yung manugang, lumipad pa palayo. Yo, alam niyo ba? Okay, parang joke ni ano yun ni Bayani. Ni Bayani Agbayani sa ano, I can see your voice. 'Di ba? Yung ganon. Hindi naman ganon kamuka, pero may ganon joke si Bayani Agbayani na ano. Seryoso pa nga yung ano yun di ba kayo aware doon? Feeling ko alam nyo yun Pero kung hindi, panoorin nyo na lang sa YouTube, for sure meron yun. Yung compilation ng mga jokes ni Agbayani sa ano, sa I Can See Your Voice. I can see, yun natin title nun, basta I Can See Your Voice. Ayun, ano ba? Basta may kinukwento si Bayani nun. Tapos yung biglang sinabi niya, yung pinaka punchline ng joke na yun, lumipad daw palayo. Yun. Kamukha no? Sinubukan kong i-chat yung sa yung manugang, lumipad pa palayo. Yung alam nyo ba, sinubukan kong i-chat yung page niya. Castillonatics. Real talk, tangina mo. Sabi ko, what's up, idol? Nung nasinanita nga sa reply niya, excited ako. Nag-reply ba naman ng, sino po sila? Admin niya to, ha? Ikaw may admin? Nak ng puta, superstar! Angas mo naman, Chong! May pa-admin ka pa nalalaman, ikaw din naman yon. bilang bawi, yung 5 mong page na pinapalike, hindi ko pinansin. Lahat yan, inipon ko. At ang sarap sa pakiramdam, nakakaparapan kong dinedecline yung page na pinapalike mo! Ang saklap, di ba? Ganyan lang mamahiya. Ang matindi doon, talo ka na, tas bablak pa kita mamaya. Magkaiba yung malupit sa feeling magaling. Wala na marami pang kuda. Yung kaya mo, kaya ko. Wala na maraming salita. Yung kaya ko, kaya mo? Kaya nyo kaya yun magawa? Nag-i-stack ako ng bubble gum sa bibig, 3 araw bago iduka. Kahit anong gawin mong pag-iingat, aabutin mo'y tragic. Mahihirapan makausad para naipit sa traffic. Pag ako nag-isip ng bars, kahit seryoso, kaya kong gawin lap trip. Tangina, luwag pa ng body bag. Kasya pa si Arik. Move on 15. Okay, strongest round ni Kilan. Wala na mahabang explanation doon. Pinakamalakas ni Kilan yon, 10-7, 28-21, all 3 rounds bibigay ko yun kay Kilan. Overall na lang, no, kasi sobrang obvious naman na lamang si Kilan all 3 rounds. So yun, performance, content, delivery, yung sulat mismo, yung mga angulo, yung mga jokes,
Killan yun. Kitang-kita, Killan talaga. Castillo versus Killan. Bato ng urado, 5-0. Mag-iay para kay Killan. Ayun, maraming salamat kay Castillo. So yun, di ba? Kitang-kita, obvious, one-sided yung battle, hindi naman siya ganun ka-debatable. Kahit paano, naitawid naman na maayos. Kay Kuya Aldrin, alimuro sa kapatid ko kage, yung lawa. So pa, yun lang. Salamat. Yo, kung mga pala, in general lang yung In general. ko, natatabunan talaga yung mga rounds ni Castillo. So, Killan ako. Pero props rin kay Castillo. Binoto ko si Killan all 3 rounds. Maganda naman yung ginawa ni Castillo kaso mas pulido lang para sa kanya ginawa ni Killan. Dalawang magkaibang approach pero na pakita pa rin ni Killan yung disparity na when it comes sa control ng whole battle. So, Killan all 3 rounds. Ngayon, binoto ko si Killan. Para sa akin malinaw yung kada round. Mas effective yung mga jokes niya at saka yung pagsusulat ng mga suntok niya. Maganda yung talaga pagkakakapit. Ayun lang, all 3 binoto ko si Killan kasi medyo hindi talaga tumalab yung ibang mga sabihin nating angulo ni ni Castillo. Kumbaga baka problema sa construction o sa 'di ba? Parang hindi talaga siya naging convinced. Sabi ko sa inyo yun yung may kulang dun sa performance ni Castillo Sabi nga ni Vitro mo, parang sa construction daw. So yun lang hindi ko nabanggit pero yun nga sabi ko nga sa inyo, hindi ko ma-pinpoint kung ano yung kulang pero sa tingin ko I agree with Vitrum na sa construction yung may mali. Yun. Convincing kaya parang hindi nga convincing. Nun, parang dinrag down nun yung mga yes, totoo yun. Tapos si Killan talagang sumusuntok talaga kada 1, 2, and 3. Kaya binoto ko si Killan. Pero congrats sa dalawa. Ganda nun. Si Killan, binasi ko na lang siguro sa pinakamadaling maglanding yung mga punchline all 3 rounds kaya Killan. Yo, real nga pala. Binoto ko si Killan all 3 rounds. Ayos naman yung kay Castillo. Kaso lang medyo wala medyong impact sa mga tao. Yun nga At sa personal preference ko lang din naman to. Binoto ko si Killan all 3 rounds, ang daming haymaker, may mga tumatatak. Si Castillo kasi parang naging masyadong personal yung mga banat niya tapos hindi masyadong nakukuha ng mga tao kasi hindi naman nila alam yung Tama. story behind Tama. Mas naging epektibo ngayong gabi si Killan. Agree. Kung sino man yung MC na yun, agree ako dun sa komento niya, sa judgment niya. Agree rin ako kay Vitrum, sa judgment ni Vitrum. Super agree ako dun. Ayun, no? Tatuwa naman ako kasi kanina habang pinapanood ko siya, feeling ko hindi ko ma-explain ng maayos sa inyo kung bakit ganun yung performance ni Castillo, 'di ba? Nga sabi ko nga parang may kulang, hindi ko ma-pinpoint. So feeling ko hindi ko siya ganun na nabe-breakdown, pero nung narinig ko yung mga judges, halos same kami ng punto at kung paano namin nakita yung battle, 'di ba? So yun, congrats sa dalawang MC syempre, and syempre congrats kay Killan, 'di ba? So, yun lang. One-sided naman yung battle. All 3 rounds. Hindi naman siya ganun ka-debatable. Yun. Killan. All 3 rounds talaga. So, yun. Kita-kits tayo. Siguro baka mag-Marshall Bonifacio tayo versus MP3. Kasi dapat mag-GGL-MR ako. Pero sa tingin ko, wag muna yun. Marshall MP3 muna tayo. Right after this. Pahinga lang ako. Edit, upload. Tapos, game na ulit. Okay? Kaya tayo sa next na review mga kumag. Peace out.